niyang kaligtasan. Sa sanlibutan, masaya natin ipaganda ang pagdating ng manunubos sa napagligtas natin. Tuwirin mga lakas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man umuna-muna, nang ang tao'y malubog sa sala. Pinangako ng Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos sa napagligtas natin. Tuwirin mga lakas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga ginigilig kong kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalimang gabi ng ating paghahanda sa pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon. Ang misang ito sa ikalimang gabi ay tinatawag ding Misa Aurea or Golden Mass. Ang isang dahilan ay sapagkat sa Ebanghelyo ay maririnig natin ang pagsasalaysay ng pagdalaw ng ang Arkanghel na si Gabriel sa mahal na ina kay Maria upang ihatid sa kanya ang mabuting balita. Sa patuloy nating paghahanda, hilingin natin ang panalangin ng mahal na Birhen upang tayo rin ay maging bukas sa pahayag ng Diyos sa ating buhay. Upang tayo rin ay maging laging bukas sa pagsunod sa utos ng Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito ng banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Be
Excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos. Dahilang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuplok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan nung tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito ay tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilaing hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sino ngang papayag pumasok sa templo? Sinong tutulungang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya't papawalang sala. Gayon ang sinumang lumapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. At bago ako magpatuloy, nais kong tanungin, sino sa inyo ang nakakabuo at nakakalimang gabi na? Taas nga ang kamay. Marami-rami din, ha? Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Nasa kalahatian na tayo ng ating paghahanda. 4 na gabi na lang at Pasko na. Mga minamahal kong kapatid, narinig natin ang isang pamilyar na ebanghelyo. Isang kwentong madalas nating napapakinggan. At dito sa ebanghelyong ito, sabi, matapos na ibigay ni Maria ang kanyang matamis na oo, ang sabi sa ebanghelyo, at nilisan siya ng anghel. Ibig sabihin, ang misyon ni Arkanghel Gabriel ay tapos na. Nagawa na niya ang dahilan kung bakit siya naparito at nagpakita kay Maria. Nilisan siya ni Arkanghel Gabriel sapagkat nakuha na niya ang pagsang-ayon ni Maria. Babalik siya sa Diyos at sasabihin niyang, mission accomplished. Pero ang misyon ni Maria ay magsisimula pa lang. Ang kanyang pagiging ina ay magsisimula pa lamang. At sa karanasan niya, sa mga magiging karanasan niya, bilang ina ng kataas-taasang Diyos, 2 ang kanyang matutuklasan. Ang una niyang matutuklasan ay ito, na ang kanyang oo na ibinigay kay Gabriel
ay hindi lamang pala minsang oo. Her yes to the plan presented to her by Gabriel was a big yes. But this big yes will be followed by several smaller yeses. Ang kanyang pag-oo kay Gabriel ay hindi ang katapusan. Marami pa siyang mga pag-oo na babanggitin. Oo siya sa gusto ng Diyos na sila'y maglakbay kahit siya'y kagampan at maghanap ng matutuluyan. Alam nyo, naitayo na po ang Belen, ha? Ang danger po sa atin ngayon ay we romanticize the nativity. Maganda ang Belen, no doubt about it. Pero wag nating kalilimutan, ang unang Pasko, hindi kasing ganda niyan. Ang unang Pasko ay sa sabsaban nangyari sa kulungan ng mga hayop. Yung pag-oo ni Maria sa tanong ni Gabriel ay nasundan pa ng kanyang pag-oo nung siya'y maglakbay at manganak sa isang bayan na malayo sa kanyang tahanan. Ang oo ni Maria ay masusundan pa ng pag-oo niya nung sila'y palikasin sa Ehipto sapagkat may nagbabanta sa buhay ng sanggol. Ang pag-oo ni Maria ay masusundan pa ng pagsang-ayon niya sa kalooban ng Diyos nang nawala si Jesus, hindi nila makita at natagpuan nila sa templo. Ang pag-oo ni Maria ay masusundan pa ng kanyang pagsang-ayon nang si Jesus ay lumayo. Iniwan siya upang simulan ang kanyang pangangaral. Ang oo ni Maria ay masusundan pa ng kanyang makita ang kanyang anak na nagpapasa ng krus. At ang oo ni Maria ay hanggang sa kamatayan ng kanyang bugtong na anak sa krus. At nung kandungin niya ito ng walang buhay. One yes, one big yes, followed by several yeses. It was not a one-time yes. It was a lifetime of yeses. At yan din ang paalaala sa atin sa mga mag-asawa na naririto. Nung kayo'y ikinasal, baka iba sa inyo, dito pa kinasal, sinabi nyo sa harap ng altar at sa harap ng isa't isa, yes, I do. Tinatanggap mo ba ang babaeng ito na maging iyong asawa? At ikaw ay, yes, I do, at may paluha-luha pa. No? Okay? O, magugulo ang makeup, no? But my dear brothers and sisters who are married, your yes during your wedding, no, was not the only yes. You have to yes to daily waking up. You have to say yes to going to work. You have to say yes even if you are facing challenges in your married life. Huwag niyo sabihin yung oo niyo hanggang altar lang. Hindi. Ang oo ninyo nagsimula sa altar, nagpatuloy sa labas. At hanggang ngayon, kung buhay pa kayong pareho at nagsasama pa kayo, dapat yes pa rin. At yung pagsasabi ninyo ng yes, ay nangangahulugan din ang pagsasabi ninyo ng no. Nung sinagot ninyo ang inyong asawa na nanliligaw sa inyo, sinabi mo, sige na nga, ang kulit-kulit mo naman para 3 taon ka palang nanliligaw O, 3 taon na. No. O, sinagot mo. Sinabi mo sa kanya, sige,
sa iyo ko ibibigay ang matamis na oo. Pero nasabihin niyo yon, sinabi din niyo sa inyong mga ibang manliligaw, sorry, no kayo. Hindi ba? When you said yes to your spouse, you also said no. No to other men. No to other women. Kaya nasisira ang relasyon eh. Umoo ka na sa isang babae, gusto mo pang umoo sa ibang babae. By the way, nagkabalikan ba? Yun ang problema. The moment you say yes, you also have to say no. They are not bad, but they are not for you. At ganun din po ako bilang pari. Kami mga pari at kung may mga madre dito, yung mga nasa religious life. Nung dumapa kami dito sa altar, I was ordained here in 85 by Cardinal Sin. Nung dumapa kami dito, no, at sumagot kami ng yes, kinakailangan din naming pangatawanan yung yes na yon. Araw-araw, mula nung 85 hanggang ngayong 2023. Hindi lang minsan ng yes yan. We have to say yes to so many things. Pag sinabi ng obispo, Father Rolly, dito ko ta ilalagay, no? Kahit na mahal mo yung assignment mo ngayon, sasabihin mo sa bishop, sige po, kung saan niyo po ako gustong pumunta. At darating ang panahon, hindi naman ako panghabang buhay dito, darating ang panahon, no, sasabihin ni Cardinal, Father Rolly, tama na ang pagtuloy mo sa katedral. No? Ilalagay naman kita sa ibang lugar. I have to say yes to that. I have to say yes to so many things. Kahit po mahirap gumising sa madaling araw, no, para magmisa ng 4:30, kinakailangan bumangon ng 3:30 dahil may misa. Yun ang yes ng isang pari. Alam niyo, swerte ko nga po, hindi na ako nagbibiyahe eh. Bababa lang ako mga 5 minutes. Pero ibang mga kapatid kong pare, magbibiyahe pa. Yung iba nakamotorsiklo sa isang liblib na lugar para magmisa. At kung minsan ang dadatnan mong tao, 20. That is part of our yes. And when we said yes to the priesthood, we also say no. No to getting married. No to having my own family. Sa palagay niyo ba, hindi ako naiinggit paminsan-minsan? Kapag nakikita ko kayong ang sisweet ninyo sa isa't isa, at kandong-kandong ninyo yung baby nyo, no? Minsan nararamdaman ko rin yung kirot. Pero, umuo ko eh. So, dapat humindi ako doon. That is the yes of Mary. It did not end with one yes. It has so many yeses. At natuklasan niya yon sa kanyang karanasan bilang ina ni Jesus. Ano ang kanyang pangalawang natuklasan? Na hindi porke paborito ka ng Diyos, ligtas ka sa mga pagsubok. Sabi sa ebanghelyo ng anghel, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. Yun ang bati ng anghel kay Maria. In other words, sabi ng anghel, you are God's favorite. Wow! Favorite ng Diyos. Pero sa palagay niyo ba, ligtas si Maria sa mga paghihirap? Hindi. Kagaya ng binanggit ko kanina, naranasan niyang tumakas sa pag-uusig, naranasan niyang masaktan, naranasan niyang iwan at maging single mother.
Kasi batay sa kwento, si San Jose ay namatay bago nagsimula si Jesus na mangaral. Kaya hindi ko alam kung ilang taon siyang single mother bago siya iwan ni Jesus. Mapait yun. Wala ka ng asawa, wala pa ang iyong anak. Busy sa kanyang misyon. Sa palagay niyo ba, hindi pumasok sa isip ng mahal na Birhen, teka muna, kasama ba to? I did not sign for this. Kahit paborito ka ng Diyos, hindi ka ligtas sa pagpapasa ng krus. At yan, mga minamahal kong kapatid, ang huwag niyong kalilimutan. Huwag niyo isipin na porke, wow, nakakalimang gabi ako ng simbang gabi, no? Yung ibang mga kasama ko, wala. Hindi nakakakompleto, hindi nga nagsisimbang gabi. No? Akala ba ninyo, dahilan na yan para sabihin yung, Lord, pagbigyan mo na yung prayer ko, ha? I tell you, not all your prayers will be answered. Not all your prayers will be answered. Not your intentions will be heard. Ano sasabihin nyo? Lord, akala ko ba friends tayo? Friendship with the Lord does not mean you're excused from suffering. Accept it. Ngayon, dito tularan natin ang mahal na Birhen sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Sa gitna ng kanyang hirap, ang mahal na Birhen hindi nawalan ng tiwala sa Diyos. Ganon din tayo. Kapag nahihirapan na tayo, huwag nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, bakit ka naman ganyan? No? Nagdadasal naman ako, Nagsisimba naman ako, Nagbibigay naman ako sa simbahan, tumutulong naman ako sa aking kapwa. Bakit ako? Bakit ang mahal sa buhay ko? Bakit kami? Bakit sa akin nangyayari ito? Kapag dumating yung mga sandaling iyon, sabihin ninyo, katulad ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ipinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo tulad ng turo ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat sa'yo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagawakang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa kanyang pagdating. Mula sa ating pag-isip, may liwanag na magniningning, nadarama sa ihip ng hangin. Unyat ng kanyang pagdating, ihanda ang ating sarili, kaligtasan nawa'y makamit, nagaganap kami nagpupuri, pasasalamat sa kanyang paghahari, sa kanyang pagdating, liwanag niya'y mapiniging, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtasa'y naghihintay, at pag-asang walang hanggan, nagaganap sa kanyang pagdating. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo't hingin ang pagbabasbas ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpakabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nakatawan taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.